Live traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation ngayon. Diyan sa may Espanya Corner Dos Castilla sa may Maynila. At sa nakita nga natin, unahin natin yung right side ng inyong screen. Yan yung papuntang Quezon City. So yan yung galing Espanya, papunta ng Welcome Rotonda, papasok ng Quezon Avenue at papunta ng Quezon Memorial Circle. So nakita natin medyo maluwag pa ang daloy ng trapiko. Although yan, magkakaroon yan ng build-up once na dumating kayo sa may Welcome Rotonda area. Samantala na sa left side ng inyong screen, yung hindi gumagalaw ngayon, yan yung mula Quezon City at pumasok ng Espanya, papunta ng Quiapo at papunta ng Intramuros area. May stoplight dyan, no? Kaya hindi gumagalaw yung mga sakyan. Pero although dapat baliktad ngayong rush hour, pero nakita nga natin sa ngayon, yung mga papuntang Maynila, yun yung mabigat ngayon ang daloy ng trapiko. April 29, araw ng Martes. Diretsahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako po si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations nationwide. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bangkay ng isang lalaki iginapos sa poste. Ang mga salarin, kinabitan pa ng placard ng biktima na isa raw tulak at adik. Gilak na niya mo pa. Lalaki na pumasok sa kulungan ng buhaya, sinakmal. Biktima, inakalang laruan daw ang buhaya. Spokesperson Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa kinasuhan ng qualified human trafficking sa pagkakaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Party list nominee, patay sa pamamaril sa Maynila. Sa Cebu naman, konsehal ng barangay, patay din sa pamamaril ng riding in tandem. Jackie Forster, pumiyok sa hiwalayang Kailin Alcantara at Toby Paras. It's the funny one. Nakagapos sa poste at may tama ng baril. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng isang lalaki sa Cebu. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Naglayan ako lawas ba? Nagimbal ang isang babaeng nagja-jogging nang madaanan niya sa Punay Aluginsan sa Cebu ang katawan ng isang lalaking ginapos sa isang poste ng kuryente. May nakapaskil pang placard na nagsasabing huwag tularan, drug pusher, drug addict. Binidyohan ito ng babae at pinost sa social media. Agad namang rumesponde ang mga pulis at SOCO. Sa paunang investigasyon, nakitang may mga tama ng bala sa katawan ang lalaki. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng 4 na putok kagabi malapit sa lugar pero hindi nila alam kung galing putok ba ito ng baril. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima at kung sino ang responsable sa krimen. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sugatan ng isang lalaki matapos sakmalin ng buhaya. Inakala raw ng lalaki na laruan lang ang hayop kaya pumasok siya sa kulungan nito. Narito ang report. Lay! Lay! Lay, malungoy ka taon, Lay! Napasigaw na lang ang mga residente ng mais patang nakasampa sa buhaya ang isang lalaki sa loob ng kulungan ng hayop sa private park sa CI Zamboanga, Sibugay. Ayaw taon, Lay! Maya-maya, sinakmal ng buhaya ang kanang binti ni Kuya. Bigla ring umikot-ikot sa tubig ang buhaya kaya ilang beses ding bumalibag ang lalaki. Kada atake ng buhaya, napapahiyaw din ang mga residenteng nanonood. Ang pamangkin nga ng biktima, todo iyak sa sinapit ng kanyang tiyuhin. Halos 1 oras bago nasagip ang lalaki. Nang mailabas siya sa kulungan, hinang-hina ito at hindi makatayo dahil sa mga sugat na tinamo. Agad naman siyang dinala sa ospital. Ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling. Ayon sa mga otoridad, namamasyal lang ang lalaki kasama ang kanyang pamangkin sa nasabing park. Inakala raw ng lalaki na laruan lang ang kanyang nakitang buhaya kaya umakyat siya sa kulungan saka tumalon. Dito na siya inatake ng hayop. Dagdag naman ng mga otoridad na pag-alamang may diferensya sa pag-iisip ang lalaking tumalon sa kulungan. Iniimbestiga naman ng mga pulis kung may dapat managot sa insidente.
Samantala, sinusubukan na kuhanan ng pahayag ang pamunuan ng nasabing park. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang konsihal habang sugatan naman ang kasama nito matapos tambangan ng riding in tandem. Katatapos lang mamigay ng bigas kahapon ng biktimang si Guillermo Zabala Antipuesto, konsihal sa barangay Candiis, bayan ng Badyan sa Cebu, nang biglang dumating ang isang motorsiklo na may angkas saka pinagbabaril ang konsihal. Nahagip din ang kasama niyang si Ambrad Santos Kalunsag, pero binawian ng buhay si konsihal Antipuesto habang ginagamot. Tinitingnan ang posibilidad na may kaugnayan sa politika ang pamamaslang. Bumuuna ng Special Task Force ang Manila Police District para imbestigahan ang pagpatay sa nominee ng bumbero ng Pilipinas Party List na si Leninsky Bacud. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng MPD, inaalam na nila ang lahat ng posibleng motibo sa krimen. Sa ngayon, hindi pa umano makumpirma kung maituturing na may kinalaman sa eleksyon ang pamamaril. Mag-aalas 6 kagabi ng pagbabarilin si Bacud ng suspect sa harap mismo ng kanyang bahay sa Sampaloc, Manila. Nagsampa ng cyber libel complaint laban sa The Manila Times at ilan itong opisyal at manunulat si House Majority Leader Congressman Manix Dalipe. Iginiit ni Dalipe na peke at malisyoso ang dokumentong ginamit ng The Manila Times. Kaugnay ito ng umano'y fake news na nag-uugnay sa kanya sa tinaguriang Oplan Horus, isang umano'y kampanya para pabagsakin si VP Sara Duterte. Ayon kay Dalipe, pineke ang kanyang pirma at hindi siya tinanong o bineripika ng pahayagan bago inilathala ang ulat. Kasama sa cyber libel complaint ang mga opisyal, editor at manunulat ng Manila Times Publishing Corporation. Naharap ngayon sa qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Ko lang po yung Kinasuhan na ng Department of Justice si Harry Roque sa Angeles City RTC, kaugnay sa sinalakay na scam hub sa Porac, Pampanga. Kasama rin niyang kinasuhan sina Cassandra Ong at 48 iba pa mula sa Whirlwind at Lucky South 99 Pogo. Ayon sa DOJ, malawakan at sindikato ang operasyon. Sakop ng Section 6 ng Anti-Trafficking Law at non-bailable ang kaso. Giit pa ng DOJ na kinabang umano si Roque sa pag-renew ng internet gaming license ng Lucky South 99. Inamin mismo ni Roque na naging abogado siya ng Whirlwind at tumulong kay Ong makipag-ugnayan sa PAGCOR. Pero giit niya, wala itong kinalaman sa human trafficking. Sa ngayon, nasa dahig si Roque para sa asylum application. Idinadahilan ng umano'y political persecution ng Marcos administration. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Hindi nagpadaig sa kontrobersya si Manila 3rd District Representative Joel Chua matapos pagbantaan ng maaanghang na salita ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng impeachment at mainit na kampanya, ang sagot ni Chua, kampanya muna bago drama. Narito ang ulat ni Kath Kahuko. Sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa Maynila, hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte si Representative Joel Chua ang mambabatas na nangunguna sa investigasyon ng umano'y anomalya sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya, sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Pahinga siya! Ginamit pa ni VP Sara ang fairytale na Snow White sa kanyang pasaring na agad ding binatikos ng ilang netizens at political analysts bilang hindi akmang asal para sa isang opisyal ng bansa. Pero imbes na patulan, pinili ni Chua na umiwas muna sa gulo.
Ang tensyon sa pagitan ng dalawang opisyal ay nag-ugat sa mainit na House probe kung saan lumutang ang mga issue ng ghost receipts, peke umanong informats at mga anomalya sa paggamit ng confidential funds. Sa mga pagdinig, natuklasan din na may mga resibong pirmado umano ng mga pekeng personalidad tulad nila Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na hindi rehistrado sa PSA database. Bukod pa dito, binunyag ng isang dating DepEd official na nakatanggap siya ng sobre ng pera mula mismo kay VP Sara Duterte. Lahat ng ito ang naging pundasyon ng 4 na impeachment complaints na inaprubahan ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ngayon, nasa Senado na ang bola, ngunit nakabinbin pa ang simula ng impeachment trial hanggang matapos ang halalan. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Ang iba, plataporma ang puhunan, may ilan namang tila bibig ang sandata. Pero para sa mga botante, may dating pa ba ang politikong palamura o naninira ng kapwa? Ikaw na botante, ano ang opinyon mo sa mga kandidatong marumi ang bibig? Pakinggan nga natin ang iyong masasabi. Yung mga ganong politiko ay hindi siya dapat ihalal dahil sa mga ganong open na mga pagkakampanya, nagagawa niyang magsalita ng hindi maganda. What more kung kayo-kayo na lang. Sana be professional. Kung nagsasabi ka ng hindi maganda sa tao, doon pa lang nag-i-start kung ano yung pamumuno mo. Mag-focus na lang kayo kung ano ba talaga dapat para sa bayan. Hindi naman kailangan magbura, hindi naman kailangan manira. Ingatan po natin pagkasalita ng hindi maganda kasi po kayo ang nagiging role model eh. Para po sa akin, off-putting po siya. Dapat po maging inspiration pa po sila ng mga tao. Kasi mga politiko sila, dapat magsilbing model sila para sa mga kabataan. Dapat sabihin nila kung ano yung mali para maitama, hindi yung minumura nila yung tao. Dapat kasi tinataas natin yung standards natin, lalo sa ating mga politiko. Hindi na dapat nakikita sa kanila yung mga ganyang bagay kasi lalo mga public servant sila. Sa panahon ng kampanya, lahat na lang may hanash. Mura, pasaring, patama. Pero tanong ng taong bayan, normal na ba talaga ang maruruming salita sa politika o sintomas na ito ng mas malalim na problema? Kasama natin ngayon via Zoom ang isa sa mga pinaka-matinik na political analyst, Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang gabi, Ninya. Nandiyan ba si Jack? Yes, Nandito sir. po Nakita siya, ko yung background present. nyo. Order ako ng fries. Yan ba yan? Gabi, hindi kita makita eh. Nakakaingit naman. Oo, nakakagutom, Sir Ronald. Pero sige, umpisahan na natin sa tanong na ito. Simple lang, pag may politiko na mura ng mura, tapang ba yan o insecurity na ang lumalabas? Ano po sa tingin nyo? Well, unfortunately, yung nakaraang presidente, sa 6 na taon na siya ay presidente, ay ininstitutionalize niya yung pagmumura sa mga kalaban, actually kahit sa mga kakampi. No? Saan ka nakakita ng presidente na minumura yung papa na kamamatay laang halimbawa nitong nakaraang mga araw? No? Saan ka nakakita ng presidente na tinatawag na stupido ang Diyos? So, kumpara dyan sa mga ginawa niya na yan, ay parang tame pa yung kanyang pagmumura na ginawa niya kay Obama at sa kanyang mga kalaban. Kaya parang ginawa niyang legal o ginawa niyang institutional yung mga pagmumura na yan. Yung kanyang mga rape jokes, no? At yung kanyang pagsisinungaling. At kung totoo, yung kaso sa ICC ay mismo yung serial killing ay ginawa niyang institutionalized. No? Kaya may kaso siya ngayon na crimes against humanity. Kaya medyo hindi nakakabigla. Usually, yung ganyang murahan at bardagulan, mas nangyayari yan kahit in a limited way sa local election. Dahil very personal kasi ang local election. Usually, wala ka nakikitang ganyan sa national. Lalo na kung mga national leaders. Dahil mas malawak ang kanilang audience at mas pinapanood sila ng mundo. Hindi lamang ng mga local electorate. Kaya medyo maingat sila. Pero nagkaroon ka ngayon ng isang pamilya na walang pakialam. At unfortunately, again, may mga significant numbers
ng ating populasyon o ng ating voting population na nakukumbinsi sa ganyang klaseng o ganyang estilo ng pangangampanya at ganyang uri ng katauhan. Unfortunately, sana ay maibalik natin dun sa mas decente uri ng pangangampanya. Pero mukhang major effort yan para maibalik. Sir, partner niya and Sir Llamas, no, may nabasa nga ako, tinatawag nga itong VP Sara Revenge Tour. Itong ginagawa niya pagsasama sa mga campaign sorties, singled out talaga yung mga inaano niya. Katulad nga na ito si Congressman Joel Chua at si Congressman Valeriano. And nung isang araw, talagang may party list pa siya na single out na wag daw iboto. Anong masasabi niyo dyan, sir? Talagang ano siya may specific siyang target, sir Anong nababasa niyo po Well, dito? dalawang aspeto yan, Jeff. No? Una ay yung tinatawag na strategy at saka political calculation. Ibig sabihin ay sa kanyang pagbasa, itong strategiya na ito ay makakatulong sa kanya. Makakatulong sa kanya at sa kanyang mga kandidato. Huwag mong kalimutan, yung pinuntahan niya mga distrito halimbawa sa Manila ay yung mga merong mga kalaban, itong mga binanatan niya na incumbent congressman na nandun sa kanyang political organization o sa kanyang political movement. No, kaya may ganung element ng political calculation. No, gusto niyang i-deliver na message na ako ay tumataas yung approval rating at gagamitin ko ito para tulungan yung aking mga kaalyado o kandidato. Pero yung ikalawang aspeto ay mas yung katauhan niya. Yung katauhan niya na talagang pag siya ay nagalit, nagtatanim siya. Pag siya ay binanatan, siya ay farmer, siya ay nagtatanim at sisingilin kanya sooner or later. Kaya ito ay emosyon. Kung makikita mo sa kanyang muka, sa kanyang mata at sa kanyang pananalita. This is raw anger. No? Sabi pa nga niya, kumuha siya ng mansanas na isasaksak niya sa bibig ni Congressman Chua hanggang siya ay mamatay. So in-institutionalize nila yung ganitong klaseng mga threat na nakita natin last year nung tinreten niya ng assassination, no less than the president and his wife ng assassination. Kaya yun yung ikalawang bahagi nito. Nagbibigay siya ng chilling effect sa kanyang mga kalaban. No, para matakot yung kanyang mga kalaban na I'm going to go after you. Hindi ako makakampante hanggang hindi ako nakakagante. Yun yung kanyang ikalawang aspeto. Emosyon, anger, paghihigante. Okay. Bakit po tila galit na galit at talagang gustong gumante nitong si VP Sara kina Representative Chua at Representative Valeriano, Professor Llamas? Well, dahil malinaw naman doon sa mga congressional hearings last year, ay kinall out siya nitong dalawang ito at marami pang iba. Doon sa kanyang paggamit ng kanyang confidential fund sa office ng Vice President. At yung mga ginamit niyang pangalan para itago yung mga allegedly binigyan ng pera na ginastos niya in 11 days, 120 million. No? Mga pangalan na Piatos, Nova, Tempura, etc. Kinall out siya dahil si Congressman Chua yung head ng Committee on Good Governance, Good Government. No? At yung pangalan nun, yung isa pang kongresista na kanyang Valeriano ay isa rin niya sa nagpakita, nag-expose nung kanyang mga notice of disallowance sa COA. No? At kaya tingin ko hindi matitigil dyan sa dalawa. Marami pa siyang tutugisin na mga tumatakbo ngayon, either as congressman or mayor or governor, para ma-drive niya yung point na hindi niyo ako pwedeng banatan, hindi niyo ako pwedeng i-criticize, hindi niyo ako pwedeng tablahin, dudurugin ko kayo or worse. Yan yung kanyang hinahabol na chilling effect. May element ng raw emotion, pero may element din ng estratehiya. Marami ngayon ang matatakot. Siyempre, hindi si Nina at si Jack dahil hindi naman matatakutin yung host natin. No? Pero marami dyan ay baka nervousin para siya ay banatan o i-criticize.
Yun nga. Kumbaga ako kasi si VP Sara at this point sa mga nagdaan na mga sinabi niya at ginawa niya, no? Parang tame pa nga itong mga sinasabi niya ngayon. Kumbaga mabait pa siya Correct. niyan. Oo. 'di ba? It's like something na you expect from her, and kumbaga parang kung galing sa ibang tao, magugulat ka sa kanya, parang normal na. And she can get away with it. And it shows in the ratings. I mean, ano po masasabi niyo dyan, Professor Llamas? Well, hindi natin sigurado dahil itong mga survey, itong mga ratings, iba-iba. No, halimbawa, itong bagong labas lamang na Okta survey, medyo iba yung resulta kumpara sa ibang surveys. No? Kaya not necessarily. Ikalawa, ay iba kasi yung hindi naman siya kandidato eh. Diba? Iba yung kung siya na ang tumatakbo. Na sabi niya ay tatakbo siya sa 2028 for president. Sabi nga niya dyan nung isang araw sa Manila ay gusto na niyang palitan yung seal ng vice president. No? Kaya it's not lost on us na meron siyang habol sa 2028 na tumakbo bilang presidente. Kaya iba yung ngayon na siya ay endorser, iba yung siya ay kandidato. No? Kaya tignan natin yung susunod na kabanata. At tingin ko, marami ring mga mamamayan ngayon ay nagsisimulang na magtanong, yan ba yung gusto nating maging pinakamataas na leader ng bansa? Yan ba yung gusto nating haharap sa ibang leader ng iba't ibang mga bansa? Yan ba yung haharap sa susunod na pope? No? Yan ba yung gusto nating gawing modelo ng ating kabataan, yung susunod na henerasyon? Siguro yung iba ay nagsisimula na rin mag-isip. Natutuwa sila dahil out of the box. Natutuwa sila dahil mukhang authentic. Natutuwa sila dahil siya rin yung gumagawa niyan. Pero deep within, baka napapaisip sila, ito ba ang gusto nating modelo ng ating mga anak at ng mga susunod na salinlahi? Yun nga, Tingin ko ay ibang usapin yun. Yun nga, to follow up on that, sa point mo, Sir Ronald, no, and partner, no, ano ba mas, uso pa rin ba yung strongman na leadership na pinakita nung dating administration, or mas gusto na ngayon ng mga botante yung medyo statesman or yung pwede ka iharap sa ibang bansa? Anong tingin nyo? Nag-iba na ba yung preference ng mga Pinoy? Tingin ko yes and no. No, yes, gusto ng tao yung fighter, especially a street fighter na ipaglalaban sila. Pero nakita rin naman ng mga tao ay wala rin naman masyadong na-deliver. Hindi naman nagbago yung ating antas ng kabuhayan. Hindi naman nagbago yung ating uri ng politika. Kaya yung output leaves much to be desired. No? Kaya, pero, siyempre, nakakakiliti yan sa maraming mga tao. Dahil parang kapitbahay lang nila na nagmumura. Parang kapitbahay lang nila na nanggagalaite. So may ganung klaseng link sa kanila, lalo na sa mga karaniwang tao. Pero siyempre, marami rin mga tao naghahanap ng something better. Diba? Yung sinasabi mo nga, Jeff, na statesman-like. Diba? Yung medyo naiiba naman doon sa uri ng politika na meron tayo ngayon, na masyadong violent, masyadong antagonistic. So naghahanap din siguro deep within yung mga karaniwang tao na pwede bang itigil na natin yung ganitong sobrang away at maghanap naman tayo yung kinakatawan, yung aming mga pangarap, yung aming mga mitiin, yung mga pwedeng gayahin ng mga bata. At definitely, hindi yan yung dapat gayahin. Kaya nagbubungguan yung ganyang klaseng realities, yung ganyang klaseng impulses. Pero ang problema natin yan ay edukasyon. Edukasyon. Dahil dapat yan ay bahagi ng ating kultura na hinuhubog ng edukasyon. At sa ngayon, medyo bagsak yung ating educational system, yung ating curriculum. Kaya yes, dapat may pagbabago. Pero paano gagawin? Yan ang hamon sa mga susunod na leader. Ayan. Oo, tama nga po kayo. Sana nga mas lalong maging discerning ang ating mga botante ngayon. While sa labas, nakakatuwa, very entertaining. Pero napapansin ko na rin, call out na, di ba? Hindi lang si VP Sara, yung mga misogynistic na mga
lalaki dyan, na mga kandidato, no? Na Oo, mga diba? akala mo Ilan kung na ngayon sino, na bigyan ng show na cause akala nila they can get away with it. So, ayan, maraming salamat po, Sir Ronald Llamas, sa inyong walang pretensyon pero puno ng makahulugang pananaw. Hanggang sa susunod, sir. Salamat, sir. Maraming salamat, Ninya at saka Jeff. Salamat po. Sa aming pagbabalik, national emergency idineklara sa Spain kasunod ng malawakang blackout. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa kabila ng ilang hamon sa politika, nananatiling matibay ang tiwala ng nakararaming Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong survey ng Okta Research ngayong April 2025. May report si Angela Babad. Sa resulta ng tugon ng masa survey na isinagawa mula April 2 hanggang April 5, 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagpahayag ng tiwala sa Pangulo, habang 59% naman ang nagsabing sila'y kontento sa kanyang pamumuno. Bagamat bahagyang bumaba ng 5 puntos mula sa nakaraang quarter, ipinapakita ng datos na ang pagbaba ay nakasentro sa Mindanao, partikular sa Davao Region, habang nananatiling matatag ang suporta sa Luzon, Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa Ilocos Region, nagtala si Pangulong Marcos ng 92% trust rating, habang 87% sa Cordillera Administrative Region at 83% sa Cagayan Valley. Patunay ng kanyang malalim na koneksyon sa mga rehiyong ito. Pinakamataas rin ang kanyang suporta mula sa karaniwang Pilipino. Ang bahagyang pagbaba ay normal na bahagi ng dynamics ng politika at hindi nangangahulog ang krisis sa pamahalaan. Sa kabuuan, nananatiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangunahing lider na pinagkakatiwalaan ng nakararaming Pilipino. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Umabot na sa mahigit 100 ang bilang ng mga kasong isinampa laban sa mga kandidato kaugnay ng vote buying, vote selling at pang-aabuso sa pondo at kagamitan ng gobyerno. Kaugnay nitong muling pinaalalahanan ng DILG ang mga kandidato na mahigpit na sundin ang mga panuntunan laban sa vote buying, vote selling at paggamit ng state resources sa kampanya. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 111-04 na inilabas nitong Enero, mas pinaigting ang mga mekanismo para labanan ang ganitong uri ng paglabag ngayong halalan. Kapag may eleksyon, hindi lang plataporma ang labanan. Minsan pati sobre, bigas at kung ano-ano pang pagod shot. Iboto lang ang kandidato, pero ikaw na botante. Ano ba ang masasabi mo sa vote buying? Hindi na vote buying yung tawag eh. Pinaganda na nila yan. Like, ayuda, ganun. Alam naman natin mga Pilipino yan eh. Vote buying yan. Bawal kasi parang nawawala yung karapatan mo sa pagboto ng gusto mo. Saka nawawala yung credibility mo bilang isang politiko. Po hindi naman po siya kailangan na gawin po ng mga kandidato. Kasi po kung alam po nila sa sarili na kung tama po yung mga ginagawa po nila, dapat po maging confident sila na sila po yung bobotohin ng taong bayan. Tanggapin natin pero bumoto ka ng naaayon sa puso mo. Yung paraan po ng pagpapanalo ng mga kandidato is dapat malinis and dapat po patas. Hindi ako pabor sa vote buying at against sa will ko yan kasi may tinanggap ka, binili sa'yo, immoral siya. Parang corrupt ka na rin. Kung inisip mong corrupt nga yung bumibili ng boto, corrupt pares kayo. Sa kabila ng mga hamon sa politika, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng nakararaming Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey sa Okta Research. Kasama natin ngayong gabi sa linya ng telepono si Professor Guido David ng Okta Research para himayin ang mga numero, ang pulso ng bayan at ang mga hamon ng eleksyon. Magandang gabi po, Professor Guido. Yes, good evening sa ating mga Arangkada friends, Ninya and Jack, and sa mga viewers and listeners natin. Yes, Prof. Paano ba natin dapat basahin itong patuloy na mataas na trust rating ni Pangulong Marcos despite some regional drops, particularly po, syempre, dyan sa Mindanao as expected? Well, sa nakikita naman natin, ang Pangulo nakatutok lang sa sa governance at sa mga problema ng
ng bayan ng bansa natin. Yun nga, parang business or work as usual ang ating Pangulo. Hindi tama yung ginagawa niya. At I think nakita ng mga kababayan natin na hindi na siya nakikisaw-saw sa yung mga petty politics, yung mga gulo. Parang tutukan na yung mga problema natin, gumawa ng mga masiguraduhang stable yung economy natin, yung mga presyo ng bilihin stable, mga foreign investments, ay malaking tulong yan sa atin, yung hanap buhay, yung mga ganyang aspeto. And, yung mga hindi natin ma-deny, may mga programs na nakakatulong sa mga mahihirap or mga nakakaranas ng kahirapan. At wala naman tayong problema dyan. Siyempre, naintindihan natin yung mga kababayan natin na nakakaranas ng kahirapan. Of course, we want long-term solutions, and I'm sure yan din yung tinutugunan ng administration ng Pangulo. Sir, yung 92% trust rating sa Ilocos region and yung 87 sa Cordillera, how significant is that in maintaining national support po? Well, yes, mataas yung trust ng Pangulo sa kumbaga may regional discrepancy as na-mention nyo nga, hindi kasing taas sa Mindanao, pero sa Solid North, mataas yung support ng Pangulo. And I think kailangan syempre gamitin ng Pangulo yan to para ma-leverage yung national support. Ibig sabihin, may mga region na nagtitiwala sa Pangulo at nakikita nila na ayun nga, yun yung tutok lang sa trabaho at sa mga ating mga problema ng bansa natin. And yung Pangulo naman natin, hindi naman siya nakatutok lang sa isang region na yun lang tutulungan niya. The support is for the whole country. Yung resulta ng survey sa Visayas, ano po ba? Kasi alam natin bumaba sa Mindanao, mataas sa Ilocos region. How about Visayas? Yes, medyo mix of Visayas. Sa Cebu area, hindi siya kasing taas ng sa Eastern Visayas or even sa Western Visayas. And I think may regional discrepancies yan because as you can see, although nag-chataba ang Pangulo, we have to admit may mga forces na ang layunin ay parang siraan ang imahe ng Pangulo. Yung criticisms naman, it's fair to criticize. We're in a democracy. Pero yung mga naninira at mga nagkakalat na fake news, minsan may epekto yan sa mga voters, sa mga respondents natin. And in fact, meron ako nakitang survey na nagsasabi na up to 25% of yung mga Filipinos naniniwala agad sa balita. Hindi nila chinecheck kung fake news yan. So pag nilagay sila ng balita, naniniwala sila agad. So ibig sabihin na mga nagkakalat ng nagpropagate ng mga misinformation at siguro kaya yung perception nila ng mga ay affect sa Pangulo in trust and performance ng Pangulo. Pero sa other regions, siguro nakikita nila mas empirical, nakikita nila yung positive na ginagawa ng Pangulo, and that's why nag-reflect din yan sa region. Okay, last question na po, no? Sinasabi ng iba, normal lang daw ang pagbaba ng ratings. No? Paano po ito tinitingnan ng Okta research sa konteksto po ng Philippine politics? Well, yes, yung mga ratings naman na tumataas, bumababa, and we have to accept na may mga although sa ngayon, nag-stabilize na yung inflation, hindi na siya kasigtas ng dati. Kita naman natin yung presyo ng gasolina, nag-stabilize na, medyo bumababa na nga. And yung presyo ng bilihin, lalo na yung presyo ng bigas, gumagawa ng paraan yung Pangulo para may offer yun sa mga kababayan natin at a discounted price. So, I think yung trust and performance ratings, just a reflection of parang kumagaan yung mark
marka na nakukuha ng Pangulo ayon sa ating mga kababayan. Pero, yun nga, yung Pangulo, tama yung ginagawa niya, na tutok lang sa trabaho. It's good to listen to feedback, pero at the same time, gawin natin yung sa tingin nating tama. Yung improvements naman natin, hindi naman yan mangyayari overnight na pag may gawin tayo, gaganda na lahat ng kabuhayan natin. It's incremental. So basta tama yung direction natin, we're going to become a prosperous country eventually. So basta tama yung mga hakbang na ginagawa ng Pangulo natin. Okay. Sorry, may isa pa po akong last question. Ano po ang inyong birthday wish? Happy birthday, Happy birthday, Professor sir. Guido David. Maraming salamat po. Salamat, my friends, and Nini and Jack. Opo, sir. Mabuhay po kayo. Happy birthday po ulit at salamat po. Thank you. Tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng burial at medical assistance. Ito'y sa kabila ng 10 araw na ban sa pamimigay ng ayuda mula sa ika-2 hanggang ika-10 ng Mayo 2025. Nilinaw ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tanging ang burial at medical assistance lamang ang papayagan sa ilalim ng 10 araw na ayuda ban. Pero hindi kasama rito ang ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP o Assistance to Individuals in Crisis o AICS. Isang malawakang blackout ang tumama sa buong Spain at Portugal. Nagpatigil ng eroplano, tren at maging operasyon ng mga ospital. Unti-unti nang naibalik ang kuryente pero nananatili ang tanong, paano nangyari ang ganitong klaseng insidente? Nagdeklara ng national emergency ang Spain matapos mawalan ng kuryente ang malaking bahagi ng bansa, pati na rin ang Portugal. Tumigil ang operasyon ng mga tren at eroplano at nagdulot ng pagkaantala sa mga ospital at iba pang essential services. Aabot sa 30,000 pulis ang dineploy sa buong Spain para tiyakin ang kaayusan habang inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng blackout. Sa France naman, ilang border towns ang pansamantalang naapektuhan pero agad na ibalik ang supply. Lunes ng gabi, nagsimulang maibalik ang kuryente sa ilang lungsod pero patuloy pa rin ang investigasyon kung paano nagsimula ang malawakang aberya. Ayon sa mga opisyal, bihira ang mga ganitong outages sa Europa. Kaya't naging alarma ito hindi lang sa pamahalaan kundi pati sa buong rehiyon. Unti-unting bumabalik ang supply ng kuryente pero iniimbestigahan pa kung ano ang naging sanhi nito. Umakyat na sa 65 ang namatay sa napakalaking pagsabog sa pinakamalaking commercial port sa Iran, ang Bandar Abbas. Inihayag ito ng Iran state-run media matapos na maapula ang sunog nitong Sabado. Isinisisi naman ng Minister of Interior sa kapabayaan ang nangyaring pagsabog at sinasabing natukoy at ipinatawag na ang mga responsable. Ayon sa mga opisyal, mahigit 1,000 ang nasugatan sa insidente pero karamihan ay nakalabas na ng ospital. Sisimulan na sa ika-7 ng Mayo ang conclave para maghalal ng bagong Santo Papa na papalit sa namayapang si Pope Francis. Ayon sa Vatican News, napagpasyahan ang petsa ng conclave matapos ang closed-door meeting ng mga cardinal sa Vatican. Gaganapin ang conclave sa Sistine Chapel kung saan magtitipon ang mga cardinal para sa secret voting. Bago ang conclave, dadalo muna ang mga cardinal sa isang misa sa St. Peter's Basilica. Tinutukan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapatayo ng 20-story Advanced Pediatric Services Building ng Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. Kasabay nito, siniguro ni Romualdez na tuloy-tuloy ang pondo para sa pagpapagamot at pag-aalaga sa mga batang may maluwang sakit. Narito ang report ni Angela Babad. Itayo ang pinakamahusay na pasilidad para sa mga bata. Pinangunahan ni Speaker Romualdez ang capsulating at groundbreaking ceremony ng 20-story Advanced Pediatric Services Building sa PCMC Compound, Quezon Avenue, Quezon City. Ang bagong pasilidad ay magkakaroon ng 500-bed capacity at kumpleto sa state-of-the-art medical technology tulad ng Modern Cancer Center at mga specialty units para sa kidney, heart, baga,
hormones, brain at spine care. Sa harap ng mga doktor, nurses, pamilya ng pasyente at mga opisyal, iginiit ni Romualdez na ang proyekto ay hindi lang pagtatayo ng gusali, kundi pag-invest sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sa bagong yugto ng PCMC, muli natin ibinabalik ang original na layunin na ito. Itayo ang pinakamahusay na pasilidad para sa mga bata. Tiniyak din niya na hindi titigil ang Kongreso sa pagpondo at pag-aalaga sa mga batang may mga karamdaman. Sila talaga ang ating kinabukasan. Malaga talagang kalusugan ng bata. Kaya nandito tayo. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, kwentuhang may kabuluhan. Sigurado ba tayo dito? Oo. At tawanan susunod. Nakasama si Alex Calleja live. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kung sa balita, madalas seryoso kami ni Jack. Ngayon, lilihis muna tayo ng konti. Dahil kahit ang pinakamatinding issue o problema, kaya pa rin daanin sa tawa, di ba? Kaya nga, nakasama natin ngayon na nagpakilig, nagpatawa, minsan nagpaluha. Kailan kaya to? Ang nag-iisang Alex Calleja kasama sina Yuki Horiki Hoshi at David Tabonares. Magandang gabi, Sir Alex and company. Si Yuki Horikoshi. Horikoshi po. Pasensya na po, mahirap na pangarap. Pasensya na po. Pasensya na po. Gabi. Oo, di ako nakapag-practice doon. Sa pangalan niya, di ba? Dapat sa'yo ko na pinabasa. Oo nga eh. Katunog lang ng mall. Oo. Alex, welcome back. And Nako, very happy to have you. Yes, may paso pa. May paso pa kami ngayon. At may pakape kanina. Yes, salamat. Oo. Sarap ba? Oo, sarap ng imaginary coffee. Tsaka sa napakalaking studio, di ba? Nung nakaraan doon sa isang Laki, studio kayo. sobrang nasa studio to kayo. Sobrang nag-improve, ha? Klase, no? Di ba? Oo, I'm quite impressed. May halaman na kami ngayon, no? May halaman, oo. Okay. Kahit ito ata yung gamit din sa isang sitcom. Malakasan kayo, sir, para sa amin. Malakasan. Siyempre, salamat. Oo, naku, excited kami dahil meron kang show, ha? Pero bago yan, tanungin ko muna, saan ba nanggagaling ang lakas ng loob mo? Sa comedy ba o sa real-life hugot? Ako sa comedy, no? Ikaw, saan ka na kumukuha ng lakas ng loob? Sa comedy o sa real-life hugot? Sa real life. Real life. Opo. Tagalog kasi ito, hindi nakakita ng English. Si ikaw, David. Sa real-life experiences ako humugot ng jokes. Ako sa comedy kasi patawarin mo yung tao. Lalakas ang loob mo pag napatawa mo na. Di ba? Pag napatawa mo, bentahan mo na. Misis mo, kahit gabihin ka, mapatawa mo, parang Okay lang, ano? sasaktan ka, pero slight lang. Pero sir, Alex, no, and yung gaano kahirap din partner niya, no, yung nag-evolve yung stand-up comedy. Kasi ngayon, di ba, unso yung cancel culture. Di ba? Oo. Kailangan maging maingat kayo. Lagi ko nga sinasabi kung ngayon nauso yung kantang bulto sa paningin dati, naku, canceled ka na eh. Gaano kahirap magpatawa ngayon, considering, naku, ika-cancel ako ng mga to na Paano ba? Hindi naman talaga nagbago. Hindi naman talaga nagbago. Ang nangyari lang ngayon, umiikot din ang mundo na katulad ng dati, natatanggap yung mga jokes nila. Babalo, na mabatukan. Pwede ka sa mga sitcom, pwede may barel. Ngayon, wala na, no? Opo. Ang kahirapan lang ngayon, for example, sa isang lugar na pribado sana, pag na-videoan ka. Yun nagkakaproblema. Kasi halimbawa, sa isang live na audience, na dapat live lang, ang prevailing na atmosphere nun, tawanan lang ng tawanan. At yung nagpunta, nagbayad para tumawa. Pag may nag-video at nilabas doon at pinalabas sa ibang panahon, ibang lugar, doon nagkakaroon ng problema. Kasi hindi na malaman kung ano yung konteksto ng joke mo. Yeah. Saka, iba na. So, minsan, ang karamihan problema ngayon yung nag-video eh. Pero yung content, sabay din naman sa pagiging aware ng mga tao sa iba't ibang allowed at hindi allowed. Alam na natin ngayon paano respeto sa iba't ibang genders, kaya gano'n. Sumasabay din naman kami. Pero ang problema ko ngayon yung video eh. Baka... cutting ng video pag gusto ko pasamain. Tatanggalin yung... May iba na yung narrative, iba na yung konteksto, di ba? Ayun. So, AI nga lang, kung yung presidente nga na pero AI. masama talagang topic, walang lusot doon. Okay. Okay, well, paki-introduce naman kasi I know you, Sir Alex, but yung mga kasama mo. Ito si Yuki Horikoshi, ang
komedyante Nagtatagalog. taga-Japan. Oo. Tagalog to at pusong Pinoy to. Wala nga lang papers pa. Meron. Ay, joke lang. Sabi ko nga. Pero, joke lang. Isang Alex tumutulong sa mga... Sa mga joke lang. Joke lang. Ang bait naman isang Alex tumutulong sa mga POGO workers. Oo. Japanese siya. Ito lang. Okay. Ito lang ang nagtataka kung Japanese na pinili ang Pilipinas. Kung ayaw niya sa Japan, di ba? Ayaw mo na sa Japan. Daming komedyante sa Japan. Mahirap sumikat. Oo. Mahirap Dito, sumikat ka na? Hindi pa. Ayun lang. Mahirap din. Mahirap pa din. Si Dawit naman, komedyanting taga Cebu. Japan. Ito, taga Cebu naman, si Dawit Tabonares. Ayan, kakatuwa naman. O sige nga, mag-Cebuano ka na, joke. Maayong gabi, kaninyong tanan, Arangkada Balita. Nasa TV na ako, ma. Ay, ito pala, ma. Nasa TV na ako. Kasi pinayuhan siya ng nanay niya. Ano pa pa? Kung gusto mo umasenso, if you want to make a name for yourself, dapat gawin mo sa Metro Manila. At totoo naman, after 7 years, mahirap ako sa Cebu, pero mahirap pa rin ako dito. Ang pinagkaiba lang, umasenso yung kahirapan ko. Ganon. Manila rate na. Lumaki pa, no? Kaya nga, di ba? Uy, kayo, pasimple pa kayo, may pa-soler kayo. Mahal ng tickets, ha? Oo, sinama ko sila sa Soler. Para lang, first time ko rin eh. Talaga? Oo. Kaya medyo... Uy, that's a big venue, ha? Oo, napakalaki. Malaking bagay. At maganda na nakikita namin yung Filipino comedians dyan. Oh, first and time, Japanese. First time din may producer. Yes. Dati kasi self-produce eh. Oo. Ngayon may nag-produce. Pero alam mo, ano masasabi mo na, Alex? Dahil sa'yo, mas nakikilala ang Filipino humor at nagkakaroon ka ng mga venue na katulad ng Soler. Naku, siyempre, salamat, no? Dahil ayun naman ang goal natin na yung kung ano naman yung sinasawag nilang success, lahat naman kami damay. Kung ano ba sa iba naman ng success na to, matutuwa naman kami dahil isa lang naman ang industriya ng comedy, pag sa singing naman, ganun din. So, itong nangyayari na to, nagpapasalamat kami kasi nagbubukas ng mga pinto sa lahat. Oo. Sinong ina-admire mo na comedian? Sa Pinoy talaga, ang mga gusto kong comedy, pork chop duo kami Ako pork chop duo. Tapos yung pag sa comedy, babalo ako eh. Okay. Kasi iba yung delivery ni Babalo. Feeder siya ni Dolphy. Ang tawag doon, taga-setup ng joke ni Dolphy. Yes. Sa US naman, Dave Chappelle. Ako rin, favorite ko si Dave Chappelle. Pero yung partner, Yuki, gano'n ka na katagal sa... Dito ka na base sa... 9 years po. 9 years. Taga saan ka? Taga Saitama, Japan. Dito? Dito sa Makati ngayon. Dati? Tondo. Tumakit sa Tondo yan. Talaga? 4 years. Mga 4 years. Pero yung pagiging comedian mo is sa Japan pa lang or nandito na? Kahit nasa Japan, komedyante ako. Tapos, lumipat ako sa Pilipinas. Ito, totoo. Totoo. Pinadala sila dati ng Japan dito. Tatlo sila. Totoo, tatlo yan. Komedyante, Hapon. Tatlo, ano? Hapon three. Trio. Ang goal pala ng Japanese, nagpapadala dito para pag-aralan yung mga culture. Okay. Salita. In short, spy. Spy? Sabi ko Hindi ako na espiya. Sorry. Joke lang. Magkita ko ng passport. Huwag tama na. Okay na. At kaugnay niya, makakusap natin yung Bureau of Immigration sa Zoom. Check na po, oo. Okay, well, paboritong joke nga o pasampulan nyo naman kaming tatlo ng aming aabangan sa inyong show sa Friday, no? Sa Soler. Sige. I don't know if you've heard this before, but apparently Bisaya people, specifically Cebuanos, are considered to be the top English-speaking people of this country. And that's according to Call Center Magazine. Galing. Doon talaga na no? Galing nga. Wala ako narinig na punto ng Thank you. Okay. Sige. Mabait ang mga Pilipino. Mabait ang mga Pilipino. Minsan, naglalakad ako, kalsada ay bumabati sila. Kahit hindi ko kilala, bumabati sila. Sobrang mabait Pilipino. Pero madalas, sinasabi nila, annyeonghaseyo. Hindi ako Koreano. Iba nga naman, dahil nga naman yung isa. Dapat konnichiwa na lang. Konnichiwa. Konnichiwa na lang. Uy, pero to be fair, ang daming turistang Pilipino sa Japan ngayon. Marami ngayon, sobrang dami. Parang nilipat na nga doon yung isang distrito natin no? Bumigat yung Japan eh. Favorite ko ang Japan eh. Okay. Ako hindi rin ako nagpa-political joke. Magpo-political joke ako ngayon. Ayun. Okay. Sambana. Ito Dati, naaawa ako sa nakakuha ng 0 na boto. Kasi kawawa eh. Pero ngayon na-realize ko, dapat wag tayo maawa sa nakakuha ng 0 na boto.
Kasi alam niyang nadaya siya. Kasi yung boto niya nawawala eh. Mas naawa ko ngayon sa nakakuha ng isang boto. Kasi alam niyang siya yun eh. Uuwi siya sa bahay. Pag uwi sa bahay, pagtadya na sa pintuan, Tay! Yung isang boto, alam mo ako yun. Kayo! Sino binoto nyo? Sasabihin ng nanay, hindi kasi namin gusto yung plataforma mo eh. Yan. O yan, napapanahon yan ha. Election ngayon. Sample pa lang yan. Oo. O ayan, siguro may mensahe ba kayo sa mga kabataan o sino mang gustong sumabak sa mundo ng stand-up o comedy writing? Wag na, marami na kami. Huwag na makigulo. Hindi, ako, ito, sasagot na ako para sa amin sa The Comedy Crew. Dapat yung boses nyo talaga. Second, yung mundong ginagalawan nyo. Pangatlo, yung talagang experience nyo. Huwag kayong gagawa ng komedya na hindi naman kayo kasi mabubuking kayo in the long run. Hindi kayo magiging sincere. Pag-usapan nyo yung kinalakihan nyo, yung experience sa buhay. Yan ang comedy nyo. Okay. So, yun yung Comedy Crew, no? Parang sa di ba sa US, di ba si Adam Sandler, Yes. may group sila. May So, group. ikaw Yeah. may sarili ka Yes, palang. iba-ibang meron akong komedyante taga Baguio, may komedyante senior citizen, may komedyante taga Olongapo, iba-ibang lugar. Okay, sir. Invite nyo na po sila sa Ayan. Sa darating na May 2, dyan sa The Theater at Soler, tamang panahon ulit, inulit lang ang title, pero ang jokes hindi. 8 p.m. po, Friday, ticketworld.com.ph. Kasama ko si David Tabanares, Yuki Horikoshi, Israel Benoobra, Doc Ramon Cabutyan, at Mac Navarez. And of course, DJ MOD. Marami akong gagawin dito ng mga bago. May mga throwback, pero walang uulitin galing sa Netflix. Yan ang pangako ko. Kasi nga, gagawa ulit ako ng palibago. Abangan nyo sa October. Abang-abang lang. Ayan, galing-galing. Congratulations sa iyo, Alex. At syempre, sa inyong mga kasama. Naku, kahit gusto pa namin pahabain ang usapan. Hindi, pwede natin pahabain. Nasa decision mo yan. Tingnan natin ang career. Alisin na nga yun. Gusto nyo, crawler na lang yung balita. Wala na ng TV Patrol, mamaya. Ganon. Ganun din naman eh. Papanood din naman nila mamaya. Maraming salamat po sa inyo, Boss Alex, Yuki Horikoshi, at David Tabonares. Mga kaibigan, huwag kalimutan sa tawa, nagsisimula ang tibay. Balik tayo sa mga nangungunang balita. Days after may spatan ng netizens ang pag-unfollow nila sa isa't isa, naka-follow na ulit sa kanilang social media accounts ang celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw. Yan ang napansin ng eagle-eyed netizens sa Instagram accounts ng dalawa. Last week lang nang maging usap-usapan online ang unfollow-han na nagpaugong sa tanong kung may pinagdaanan ng relasyon nila Christine at Marco. Wala ring mababakas na anumang gusot sa relasyon ng dalawa base sa kanilang latest post sa Instagram. Kinumpirma ni Jackie Forster na hiwalay na ang anak niyang si Colby Paras at actress-girlfriend nitong si Kylene Alcantara. Sabi pa ni Jackie, minaliit ng pamilya ni Kylene ang kanyang anak. Narito ang showbiz report ni DJ Mama Mia. But now you're allowing Colby to be painted as the villain, all because he didn't want to be with you anymore. Ito ang kumpirmasyon ni Jackie Forster na hiwalay na ang kanyang anak na si Colby Paras at aktres na si Kylene Alcantara. Sinabi ni Jackie na nagkaproblema ang relasyon ng dalawa nitong Enero habang nasa US trip. Sa kanyang video announcement, bagamat hindi niya idinetalye ang mga sinasabi niyang red flags, maliwanag na sinisisi ni Jackie ang mga magulang ng aktres sa hiwalayan. Ayon pa kay Jackie, hindi agad inamin ng Kylie ang tungkol sa breakup dahil sa mga previous commitment ng dalawa na may kontrata. Inalmahan din ni Jackie ang ilang akusasyon daw ng kampo ni Kylene sa kanyang anak. You let him borrow your car and stay at your place while he was waiting on the condo that he wanted to buy, only for you and your family to belittle him. He was there because you asked, and he stayed because he wanted to trying to make it all work. Iginiit din ni Jackie na hindi nag-cheat si Colby sa relasyon nila ni Kylene. Dahil sa mga banat kay Colby online, apektado na raw ang mental health ng kanyang anak. Kaya sa huli, ang pakiusap ni Jackie. So to Kylene, her family, the toxic fans, please don't insult the efforts we have made to build our family by playing victim.
If you're a victim, you're the victim of your own doing. Wala pang formal na pahayag ang kampo ni Kylene tungkol sa mga sinabi ni Jackie Forster. Ako si DJ Mamamamamamia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. At yan ang mga balita ko parangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Matallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita! Araw magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo